Pinag-aaralan ang posibleng paghahain ng diplomatic protest o reklamo sa United Nations kasunod ng banggaan sa Escoda Shoal kung saan nagtamo ng pinsala ang mga barko ng PCG. Namataan naman ang ilang sasakyang pandagat ng China na nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa na nakahimpil sa Escoda Shoal. Saksi si Chino Gaston. Mula Himpapawid, kita ang mga sasakyang pandagat ng China na nakapalibot sa barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Sa bilang ng Philippine Coast Guard, 5 rubber boat at 3 speedboat ang nagpaikot-ikot sa paligid nito. Sa di kalayuan, nakaangkla naman ang CGV 5202 at 4303 ng China Coast Guard bukod pa sa Chinese militia vessels. They are so afraid with their own narrative na we're going to reinforce our presence in Escoda Shoal and deploy additional vessel dito para samahan ng Teresa Magbanwa. Limitado ang supply ng barko, kaya kailangan itong hatiran ng supply ng tubig at pagkain. Pero kung nakaharang na sa palibot ang mga barko ng China, magiging mahirap daw ang pag-resupply. Mula pa noong Mayo, ilang beses nang inirereklamo at pinaaalis ng China ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. As far as our enforcement is concerned, lahat ito ay alinsunod sa UNCLOS and of course the 2016 Arbitral Award. Pero hindi ba tayo mahirap ang magbigay ng supply doon kung nakapalibot sila doon? Well, that may be a challenge, but that is something that we are strategically considering pa. Ang kumpulan ng mga barko ng China sa Escoda Shoal namataan ilang oras lang matapos banggain ng China Coast Guard ang BRP Bagakay at Cape Engaño. Matinding pinsala ang iniwan nito sa ating mga barko. Sa kabila ng mga insidenteng ito, hindi raw maituturing na bagong flashpoint ang Escoda Shoal ayon sa Philippine Navy. Ang National Maritime Council ipinag-utos na sa PCG na mangalap ng ebidensya para sa posibleng paghahain ng isa na namang diplomatic protest. Ilang hakbang din ang pinag-aaralan gaya ng paghahain ng reklamo sa United Nations. Tungo sa hakbang na ito, ginawa na ring miyembro ng National Maritime Council ang Solicitor General. Gusto ring ireklamo ng Council ang anilay paglabag ng China Coast Guard sa UNCLOS at sa 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. It is actually a code of conduct among seafarers. The principle behind it is to ensure safety among vessels at the high seas especially, para hindi sila magkabunggu-bungguan. But what happened is, sila pa yung went through the extreme of putting a vessel at risk. No? So it's ridiculous on their part. Pero wala raw planong Pilipinas na tapatan ang agresibong aksyon ng China. If you're referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. So we're looking at this approach. We can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. Ang pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas nangyari 1 buwan lang matapos ang provisional arrangement para sa matiwasay na RORE mission sa Ayungin Shoal. Kaya pinag-aaralan ang pagpapalawak nito sa iba pang bahagi ng maritime domain ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi.